Welcome back po mga kabakyard! Woo! Magandang araw mga kabakyard. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. At ang ating content po ngayon is papakita ko na po sa inyo lahat nung mga stags natin, yung mga baby stags natin na nakatali na. Almost 6 months na po sila, makaganda na po talaga sila. Lahat po papakita ko po sa inyo yung mga baby stags po dito na 4 months pataas din po. Papakita ko na rin po sa inyo. At ano pang hinihintay nyo mga kabakyard? Mamili na kayo, comment na po kayo mga kabakyard dito sa ating video na to. Pagkatapos po na mapanood nyo lahat yung yung full video nito mga kabakyard, i-share ko po yan. Mamili na po kayo mga kabakyard. Pwede na po tayong mag-out po ng mga baby stags natin. Kahit yung mga pullets mga kabakyard. So, para may pang naman tayo mga kabakyard, may pang tustos tayo dito sa mga pagkain nila. Kasi nga, magbe-breeding season na naman po. So, magkakaroon na naman po tayo ng breeding ng early bird. Kaya, ano pang hinihintay nyo mga kabakyard? Tapusin nyo tong video to at mamili na po kayo. Let's go! Like a Hellcat. Yun mga kabakyard, isa-isahin na natin mga kabakyard yung mga sa cording muna tayo mga kabakyard. Wag muna po tayo dito sa mga naka-cage. So cording muna tayo mga kabakyard. Tara, i-rotate na natin yung camera para naman makita nyo na sila isa-isa. Hop, eto na mga kabakyard. So by bloodlines po natin i-describe sila mga kabakyard para naman alam nyo po yung mga tas screenshot nyo na lang kung magugustuhan nyo sila, para ma-update ko po kasi kayo kung magkano yung magiging price nila mga kabakyard. So ito mga kabakyard is dikrito, magpakita ka sa camera. Yan mga kabakyard, ang ating almost 6 months po na Black McRae cross sweater mga kabakyard. So yan mga kabakyard, take a look po. Disclaimer mga kabakyard, no animals were harmed in the making of this video Tignan nyo lang mga kabakyard kung gaano na po sila kagaganda, tsaka kung gaano na po sila yung matured na po talaga rin sila mga kabakyard. Yan, McRae cross sweater. Dito naman tayo sa pangalawa mga kabakyard. Ito naman po yung uy, tatago din. Parang may problema ka. Labas. So yan mga kabakyard. Yan naman po Gilmore, yung pong limited gold na Gilmore po natin ang nanay niyan. So sweater Gilmore din po yan mga kabakyard. Pansin niya maganda na rin po yan mga kabakyard. Maganda rin po bone structure niyan, maayos ang katawan. Mas malaki nga lang po yung nauna natin mga kabakyard. So ayan mga kabakyard, ito mga pinapakita ko ngayon mga kabakyard yung mga almost 6 months natin na mga stags. Yan. Ito na po yung pangatlo mga kabakyard. So ito si Gilmore Gray. So Gilmore Silver Gray po. So matatandaan nyo yung silver gray na ama nito, yun po yung nakadalawang W mga kabakyard. So yan, ang ganda na rin nito mga kabakyard. Ganda pa ng palong nito mga kabakyard. Nakatindig na tindig. So pwede nating ding gamitin na pang cross. Pwede nating gamitin materyales. At pwede rin nating sumasubukan mga kabakyard. Tingnan nyo, ang ganda na yan mga kabakyard. Laki na yan. Yun, silver gray cross ng Gilmore. Okay, dito naman tayo sa puti mga kabakyard. Siyempre alam nyo na to mga kabakyard, Thompson White siya mga kabakyard. Ang nanay niya po ay yung ating Thompson White din na nakakross din sa sweater. So family lang din po, sweater Thompson White din po siya. Yan ang mga
throwback white na ginatawag natin dito sa ating manukan mga kabakerd. Yan oh. Siya yung mas medyo maliit-liit po dun sa apat na magkakapatid na puti. So yan mga kabakerd, pero yan maganda rin po sukat niyan mga kabakerd. Oh, ayos. Dito naman po tayo susunod mga kabakerd, yung kapatid po nung naunang pula dun sa unahan. Ito po kapatid po niya yan. Yan, Sweater Gilmore din po yan mga kabakerd. Nga lang po mga mas dominant yung mga sweater po kasi nga po ang tawag dito, kahit yung nanay nila dark legs, nilabas po talaga yung mga yellow leg po. So yan yung mga limited red gold po na tinatawag natin mga kabakerd. Yan kasi mga pamilya po yan ng mga gold, sweater gold, tapos nakokross lang po natin sa Gilmore ng mga una nagbibreed po rin tayo dun sa kabilang manukan. Kaya yan mga kabakerd, comment lang kayo mga kabakerd. Tapos ito syempre yung malaking Thompson White natin dito. Yung kanina mga kabakerd may mga suksok po na itim. So ito mga kabakerd, pure white po ito na parang gold po yung mga kaunti yung nasa may balugbog niya. Pero ito mga kabakerd, gusto ko tong i-brood stag, pero kung may magkakagusto, why not mga kabakerd, i-out po natin yan mga kabakerd, basta't magkakasundo po tayo dun sa pricing. Syempre yan, ang ganda na niya mga kabakerd, ganda ng katawan nito mga kabakerd, tsaka maganda yung sukat. Yan, Thompson White over sweater Thompson White. At ito naman mga kabakerd yung ating Power Hutch. So Gilmore talaga yan, Gilmore na nakakross din sa sweater. So yan mga kabakerd, all in all na rin po, maganda na rin po ang mga fighting style niya, mga fighting ability niya mga kabakerd. Dahil sa sweater mga kabakerd, tingnan yung pogi niya mga kabakerd. Wow. Yan mga kabakerd, lahat yan mga nakacord na yan, mga mag-almost 6 months na mga kabakerd. Yan oh, take a look. Screenshot nyo na mga kabakerd kung ano yung mga napupusuan nyo. Tapos ito naman po yung kapatid pa ng isang Thompson White natin. So yan mga kabakerd, ganda rin na sukat nya no. Ito hindi pa masyado tong gumigiri-giri sa sa mga ka-age nya. Pero soon, mabilis na magmamature yung mga yan mga kabakerd. Siguro by September halos talagang fully matured na po lahat yung mga yan mga kabakerd. So yan ha, Thompson White over sweater po mga kabakerd. Dito naman po tayo sa last na naka-cord po natin. So ano rin po siya, Sweater Gilmore din po. Ayan o, medyo siya, tag dito, yung siya kumain, umiinom, yung parang nagdudumi lagi yung muka. So yan mga kabakerd yan. Okay na rin to mga kabakerd, nakinord ko na rin. Ito yung huling napacord natin mga kabakerd. So yan, inaabot tayo ng ulan. Ay! Wait! Tapos dito tayo mga kabakerd sa natin, mini range po natin. So yan mga kabakerd, yan mga ang nanay nito mga kabakerd ay yung black mackerel natin na ewan ko kung nangyayari dyan sa sa battery cage niya, bigla na lang nakatihaya Stop! Sabi ko na stop! So ayan, ang mga papalit sa kanya mga hen, yung mga pulit na itim na yan. So may black mackerel pa rin tayo mga kabakerd. Pero kung may magkakagusto rin sa mga pullets natin na yan mga kabakerd, saka yung mga black gold na yan. Tapos syempre itong mga sweater white pit natin, nagkaroon tayo ng sweater white pit. Biruin nyo mga kabakerd, black mackerel yung nanay, sweater gold yung tatay, pero ang lumabas ayan, red na white pit mga kabakerd. Tapos pati yung gold natin mga kabakerd, parang white pit din yan ewan ko, wala naman akong white pit dito mga kabakerd, pero
ang family po nung Macrae na yun is hindi naman po rin nagwa white pit. So binatuhan tayo ngayon ng mga white pit mga kabakayard. Titingnan po natin kung ano po yung kakayahan ng mga to mga kabakayard. Pero kung may mga gusto na mga kabakayard, comment. Ito ay mga 4 months po mga kabakayard. Yan. Labas tayo. Pakita ko naman sa inyo mga kabakayard yung isa. Ito mga kabakayard, sweater din po. Sweater. Limited gold po ang nanay, sweater gold po ang tatay. So yan mga kabakayard, red lang pero limited gold po yung pamilya niyan mga kabakayard. Alam niyo naman pong history natin, mga gold natin, naglalabas po talaga ng pula yung mga yan. Dahil sa sweater bloodlines. So yan mga kabakayard, 4 months din yan. Ito naman yung McLean over sweater. So ang tangkad dito mga kabakayard oh. Yan oh. Tignan nyo naman oh. Sobrang nga lang ilap talaga niya mga kabakayard kaya ano. Pero kung yan may magkakagusto mga kabakayard oh. Ganda rin yan. Ang ganda ng bone structure niya pag naihipo ko. Malaking manok to mga kabakayard. Sweater McLean. Yan. At may mga pullets tayo dito mga kabakayard. Alam niyo naman may mga pullets tayo. Yan, mga lemon. Yan, lemon yan. Lemon sweater. Macrae, anak ng Macrae yan natin mga kabakayard. Yun yung nakatungo. Macrae sweater yan mga kabakayard. Yan. Tapos itong isa, syempre, Gilmore po. Yan yan. Gilmore. Okay mga kabakayard. Oh. Tapos meron pa tayong mga alpas dito ng mga anak ng McLean. Yan oh. Anak ng McLean yan mga kabakayard ah. Kaya kung pulit, kursunadan nyo rin mga kabakayard, comment lang din ninyo about sa mga pullets mga kabakayard. Tapos meron din tayong gray ulit dito, silver gray over McLean. So yan mga kabakayard oh. Nanay naman yan McLean. Wow. Laki na yan. Oh. Almost 4 months din yan mga kabakayard. Hindi ko sure kung 4 months na to or 3 months pa lang mga kabakayard pero yan. Yan. Ganda yan. Tapos, ito kasi ito yung ano rin, anak rin to nung silver gray mga kabakayard. Kapatid ito nung nung silver gray na stags natin doon mga kabakayard. Kaso, kiniliti siya nung nakaliban siya dun sa may McLean sweater natin mga kabakayard na 4 months. Yan ang nangyari sa kanya mga kabakayard. Kiniliti yung ulo. Paano masabi? So yan, inihiwalay ko na mga kabakayard. Kaya nandirito na siya sa pen na to. Sa ating 3x3. Yan. Tapos, meron pa tayong, syempre, meron pa tayong yan, may limited gold tayo dito mga kabakayard. Yan baka type nyo rin yun. Sharing din natin yan. Tsaka syempre, eto na mga 2 months mahigit natin. Mga white gold, dalawa. Tapos mga sweater po. Ayan, mga sweater po yan. Tapos may inahin po tayong white gold din dun. Ayan, sweater. Bali yan na lang natira sa mga kabakayard sa mga last batch po natin. Ayan. Comment mga kabakayard. And there you go mga kabakayard. Napasilip ko na po sa inyo yung mga stags natin mga kabakayard. Yung mga baby stags. So yan mga kabakayard. Comment po kayo mga kabakayard. For sharing, pwede po mga kabakayard. O kahit yung mga pullets, baby pullets. For sharing lahat yan mga kabakayard. Kung sino po magkakagusto na makatry ng ating mga bloodlines, yung mga breed po natin dito, hindi ko po siya ipagdadamot sa inyo mga kabakayard. Pero sana naman po yung price po natin is magkasundo po tayo dahil sa mahal po ng mga feeds, ng mga vitamins po at saka ng mga antibiotics po mga kabakayard, mga B-complex na mga panturok din na antibiotics. Sobrang mamahal po mga kabakayard. Kaya sana lahat ng breeder nauunawaan nyo kahit backyard mga kabakayard na nagkakaroon din po ng price po yung mga manok nila
na kagaya ko dahil sa mahal po ng pagkain ng mga yan. Tapos napakahirap pa pong mag-raise, napakahirap pa pong magpalaki. Lalo na pag inabot ng mga pag-ulan, iinit, yun. Talagang nandoon yung mga risky na na panahon. Kaya minsan hindi nakaka-survive yung ating mga alaga. O kahit may mga bakuna pa yan mga kabakayard. Basta ang kailangan lang natin i-raise sila, palakihin sila ng hanggang kaya natin na hindi sila magkakasakit. Mula sisiw hanggang bago natin sila may release para naman hindi mapahiya yung breeder na kagaya ko dun sa kukuha, di ba mga kabakayard? At yun na nga mga kabakayard maraming salamat pa rin po sa patuloy na nagsasubscribe. Kahit medyo nagle-level lang po yung pagtaas ng mga subscribers natin, pero at least mga kabakayard tumataas po, nadadagdagan po dun sa mga naman natin, ng mga video na nagagawa natin. Sana lagi nyo lang susuportahan po yung mga video na nilalabas ko dahil sa totoo lang mga kabakayard, pag dito lang po talaga paikot-ikot tayo sa manukan, napakahirap pong gumawa ng isang content mga kabakayard. Talagang ako kahit natutulog na, nag-iisip pa rin po ako kung ano yung pwede kong i-content para naman may maibigay ako sa inyong quality video at saka yung informative din ba mga kabakayard. Yun na. Kaya maraming salamat po lagi doon sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. At syempre doon sa mga silent viewers na kahit hindi nagko-comment, maraming salamat po. At yung mga future po natin na magiging subscriber, maraming salamat din po sa inyo na mga dadating. At kita-kits po sa next episode ng One Backyard. At sabi ng inyong kabackyard, always be happy lang sa breeding. Sa breeding po, always happy lang sa pag-aalaga po ng ating mga game fowl, mga kabackyard, ng ating mga pinagkakaabalahan, yung pinagbubuhusan ng panahon na mga alagang manok. So yan mga kabackyard, at ingat po lagi. Have a nice day mga kabackyard. Bye!